Samantala, dinepensahan ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa ilang paratang na ayon sa kanya ay hindi pumapasa sa pamantayan ng sufficiency in substance sa ilalim ng House Rules. Yan ang ulat ni Vel Custodio. One is that the former president was arrested without Philippine warrant and forcibly transferred to ICC. I say that these are insufficient allegations of facts in terms of time and date, place of occurrence, persons involved, and events that transpired. The second sub-allegation is that allegedly PBBM resorted to foreign intervention and ignored domestic legal processes. The third, the last sub-allegation of fact. PBBM surrendered the former president, FPRRD, to a foreign tribunal. I say again that this is a legal conclusion and not an allegation of fact. Madam Chair, the first allegation is not a sufficient allegation of fact, but mere conclusions lacking in specificity. Sa pagtinig ng Committee on Justice, binigyang diin ng kritiko na administrasyon at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na insufficient in substance ang impeachment ground ng complainant na si Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nauna na rito ang betrayal of public trust dahil sa pagpapahintulot ng umano'y kidnapping and surrendering kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng International Criminal Court o ICC. I also submit that there is insufficiency in substance for a very simple reason that we all should be guided by the elements of the crime alleged, which is kidnapping. Ano po ba para pumasok sa kidnapping? Maliwanag naman po sa ating revised penal code. Number one, kailangan yung offender is a private individual. Dito pa lang po, wala na po, tapos na po yung usapan. Ayon naman kay Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kulang sa personal knowledge at authentic documents si Attorney De Jesus para suportahan ang mga paratang laban sa Pangulo. 5 sa mga isinumiteng ebidensya ay mga news articles, habang 3 naman ay sinasabing mga dokumento ng Kongreso patungkol sa mga hearing sa pag-aresto kay former President Duterte na hindi pa mga certified true copies. Hindi naman pwedeng parang gumawa lang ako ng inventong dokumento. Di ba? Tapos yun po yung i-file ko or wala pong taong pwede makapag-authenticate po ng dokumento pong ito. Hindi rin suportado ng ilang mga miyembro ng komite ang aligasyon sa impeachment complaint ni De Jesus laban kay Pangulong Marcos Jr. na unfit to serve dahil sa paggamit umano ng illegal na droga. Ayon kay Representative De Lima, hindi sapat ang naging paratang ni Senator Amy Marcos na drug addict ang Pangulo. For me, Madam Chair, this is a non sequitur conclusion and not a factual allegation, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. So while there is no existing record of any drug abuse, the President has on 2 occasions proven that he is not a drug user. Sa kabila ng tila pagtutol ng maraming miyembro ng komite sa sufficiency in substance sa mga grounds for impeachment ni De Jesus, kabilang na ang hindi pag-veto ng unprogrammed appropriations, graft and corruption, at abuse of power sa pamamagitan ng paggawa ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Sinabi ni Justice Committee Chair Jervil Luistro na kailangan munang isagawa ang pagdinig sa sufficiency in substance ng isa pang isinumiteng impeachment complaint laban sa Pangulo bago pagbutohan at desisyonan kung sufficient in substance ang 2 impeachment complaints. Kung sakaling isa lang ang maging sufficient in substance, magpapatuloy ang pagbibigay ng notice to require an answer sa respondent at magpapatuloy ang impeachment proceedings. Pero kung parehong insufficient in substance ang 2 impeachment complaints, ito terminate ang impeachment proceedings.
Ipagpapatuloy ang pagdinig ng komite bukas kung saan uusisain naman ang sufficiency and substance ng complainant na si Lisa Masa at 35 iba pa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.